Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po ito kukunin sa libro ni Propeta Isaias, Kabanata 26, talata 12. Ang sabi po dito, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin mga kapatid, ito po ay pag-acknowledge ng tao na kung saan ang ipinapahayag niya yung kasaganaan ng kanyang buhay, ang Diyos ang nagbibigay. At ang lahat ng kanilang nagagawa, ito ay dahil sa pagpapala ng Diyos. So napakahalaga dito mga kapatid bilang mga mananampalataya ng Panginoon na wag nating kakalimutan na i-acknowledge ang lahat ng bagay, lahat ng mabubuti, lahat ng mga katagumpayan, lahat ng achievement, lahat ng dumarating sa buhay natin na mga pagpapala, no, nagkaroon ka ng mataas na posisyon, nagkaroon ka ng kapangyarihan, o mga property, o business, umunlad man, o na-promote ka man, nagkaroon ka man ng magandang trabaho, dapat nating i-acknowledge na ang lahat ng ito ay dahil sa pagpapala ng Diyos. Yung kasaganaan nating tinatamasa, ito ay dahil sa tulong ng Panginoon. Huwag nating isipin na dahil lang ito sa lakas natin, dahil lang marunong tayo, dahil lang madiskarte tayo, hindi lang dahil na sa experience natin, dahil sa kakayanan natin, no? Hindi po ganoon mga kapatid. Yes, may part po 'yan, pero ang mas malaking porsyento bakit tayo nagtatagumpay dahil 'yun sa pagpapala ng Diyos, dahil 'yun ay pinahintulot ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Kaya nga sabi na sa ebanghelyo ng Panginoon ay walang tatanggapin ang sinuman kung hindi ito ipinahintulot ng Diyos na makamtan niya sa kanyang buhay. So ibig sabihin, ang Diyos ang nagpipermit, ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na kung ano man yung meron tayo. Kaya napakahalaga na ina-acknowledge natin bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya tingnan mo, maraming mga naglilingkod sa Panginoon na hindi marunong tumanaw ng gratitude, ng pagpapasalamat sa Panginoon na minsan ang tinataas na nila yung sarili nila, no, even though nagpapatuto sila, nagla-live sa testimony, pero ang nangyayari minsan, imbes maparangalan ang Diyos, yung napaparangalan yung sarili nila. Kasi yung ini-exalt na nila, yung mga ginawa nila, no, yung diskarte nila, minsan dahil masipag daw sila, dahil sa ganito, di ba? Na imbes na salamat lahat ay ang papuri dapat sa Panginoon, di ba? Dapat isayin mo, Lord, salamat. Napapasalamat po ko sa Panginoon dahil sa karunungan, dahil sa kaalaman na ibinigay niya po sa akin. Hindi yung parang sinasabi niya, mga kapatid, ako po ay dahil po sa experience ko, dahil po yung sa karunungang meron ako, ganito po yung ginawa ko, bla bla bla, kaya umunlad yung buhay ko. Hindi dapat ganon, no? Kung hindi, dapat ang sinasabi natin, salamat sa Panginoon, sa karunungan, sa kalakasan, sa paggabay at patnubay sa akin, no? Kaya nagkaroon ako ng magandang trabaho, nagkaroon ako ng bahay, na promote ako, na karoon ako ng business o ano pa man sa buhay mo, ina-acknowledge mo na, Lord, salamat po sa mga biyayang ito. No? So ibig sabihin kasi pagpapala yan, biyaya po yan na nanggaling sa ating Panginoon. At dahil biyaya yan na galing sa Panginoon, nararapat lang na dapat natin siyang pasalamatan, nararapat lang na ibalik natin yung mga papuri, yung pagsamba na nararapat na para sa Panginoon. The more kasi natin ina-acknowledge na ito ay dahil sa tulong, dahil sa biyaya ng Diyos, the more naman natin na mararanasan yung more pang blessing sa buhay po natin. At syempre, dapat yung mga blessing na yon, huwag nating aangkinin kasi isa rin sa mga pagpapakita na ina-acknowledge natin na mga biyayang ito ay dahil sa tulong, sa biyaya ng Panginoon, is tayo rin po ay marunong makipag-share. No? Marunong po tayong i-share yung mga blessing na yon sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa po natin. 'Di ba? Na ibinabalik lamang natin yung biyayang yung Lord, ito dahil biyaya mo ito sa akin. Alam ko, Lord, na
pinapapala mo ko para maging pagpapala sa iba. Kasi kapag hindi tayo nagiging pagpapala sa iba, parang nagiging greedy na tayo, no? Nagiging sakim na tayo at inaangkin na natin na, bakit ko i-share to? No? Bakit ko tutulungan ng kapwa ko? Pinaghirapan ko ito. Di ba? Parang iniisip mo na is dahil na sa sarili mo. Kaya ayaw mong magbigay, ayaw mong tumulong kasi iniisip mo na bakit ko gagawin to, no? Ang labas niya, nagiging makasarili na tayo. Hindi na natin ina-acknowledge na ito ay galing sa Diyos, kundi iniisip na natin dahil na ito sa sarili natin. Pero pag ina-acknowledge natin na ito ay pagpapala, biyayang mula sa Panginoon, hindi tayo nakakalimot. Una, ibalik yung kapurihan sa Panginoon, magbigay, no, sa gawain ng Diyos, sa simbahan, para mas marami pa yung abutin ng salita ng Panginoon, mas marami pa yung maglingkod sa Panginoon, 'di ba? Maging pagpapala tayo siyempre sa gawain ng Diyos, and the same time maging pagpapala tayo sa kapwa nating tao. 'Di ba? Pagpapakita 'yon na Lord, dahil ito'y biyayang galing sa iyo, ipag-i-share ko rin, no? Kasi sa pamamagitan ng pag-share natin sa mga biyaya, sa mga pagpapalang natatanggap natin, yung mga taong natutulungan natin, sila naman ay nagbabalik din ng pasasalamat sa Diyos. The more tayo nagbibigay, mas maraming tumatanggap at nagbabalik ng pasalamat sa Panginoon. Siyempre, kapag naman tayo ay nagbibigay, hindi na natin ito pinapaalam, no? Sabi nga doon sa isang sa mga video ko, na ano rin sa salita ng Panginoon, kahit nga sa pinakamalapit mong kaibigan, dapat nga hindi mo sinasabi yung mga mabubuting ginagawa po natin. Ang mahalaga, ang Diyos ang nakakaalam, di ba? Ang Diyos na nakakaalam, nakakakita na ating ginagawa ang magbabalik sa atin. Sobra pa doon sa itinulong natin, di ba? Kasi una sa lahat, ginagawa natin ito para sa Kanya. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.